Yes, good morning at naku, grabe yung bagyo at kagabi. Sigurado ako marami ang ano na naman ngayon, nahihirapan. So sa gobyerno natin, kilos-kilos. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon na tigil muna yung politika, tulungan natin yung mga taong nakasalanta ng bagyo. Anyway, gusto ko lang i-address yung sumasabi na wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinuha ko ng Itbulaga noon. Konsyal na ako noon. Marami akong trabaho noon. Ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulaga yan. Dahil Lunes hanggang Sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic, tsaka si Tito, nag-golf. So, 7 times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-Itbulaga ako. Kumbaga buong oras ko binigay ko sa kanila. Ganong pagmamahal ko sa Bulagaan nun. Pangalawa, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila bigyan ko yung sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo namang konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko vice mayor. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Ayaw nila si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako noon sabi ko. Talagang wala sa survey yan wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng 3 buwan, tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsihal. So, sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal. Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre, hanapin ka ng tao, kapatid mo yan Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung kuya niyang yon kasi nga ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae. Gusto niya may parang permanenteng trabaho. So fast forward, nanalo akong vice mayor, nanalo si Bal Soto na konsihal. Natapos niya yung 9 years niya. Pinasa niya sa anak niya si Wahoo. At ngayon yata, kung di ako nagkakamali, asawa naman ni Wahoo. So, yung sasabi wala utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto, teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya. Ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, ni Bal, yung konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Ayan, kiniwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal magkaroon ng trabaho, naging konsihal. Kaya marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami niyan. Kaya hindi totoo yung wala akong utang na loob.
It's a give and take relationship. They help me, I help them. Ganun lang yun. Kaya lang, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi na kami friends. Pero, the memories will be there. Alaala na lang yun. Fun memories while in Itbulaga. So, sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, Diyos maray na ugto sa indong gabos. Sana wala masyadong napahamak kasi dyan sa inyo. Naku, yung Bicol daw, binanatan ng gusto. Manonood ako ng news, titingnan ako kung ano mga mangyari at tingnan natin anong pwede natin gawin, sino pwede natin tawagan para makatulong dyan sa inyo. Again, ingat po lahat. It's a Monday. Monday ba ngayon? Monday. Bye! Good morning at marami pa rin ako nababalitaan na marami ang naapektuhan ng bagyo. Sana yung ating gobyerno ay kumikilos. Double time. Baka buhay na ang nangangailangan ng tulong. So anyway, balik tayo dun sa mga sinasabi ng tao na walang utang na loob. Naikwento ko naman sa inyo yung isang example ng aking pagtulong kay Bossing Vic Soto. Ngayon naman gusto kong kwento ko naman yung aking pagsasama ni Joey De Leon. Yan. Kasi baka sabihin nyo, baka magtampo si Joey sa akin. Ba't di ako sinasama sa intriga? Ayan. Alam nyo, siguro mga more than 10 years ago, kinausap ako ni Joey De Leon at may mabigat siyang problema. Sabi niya sa akin, pare, baka pwede mo naman ako matulungan dito. Sabi ko, ano ba yun pare? Kami kasi ni Eileen. Si Eileen yung kanyang present na kinakasama. Diba, ang asawa niya dati si Daria Rason. Ayun, basta yung nanay ni Kimpi. Tsaka ni Chini. Sabi ano bang kailangan? Kailangan daw ng yung divorce nila kasi kasal sa simbahan alam mo naman sa simbahan mahirap. Pag ikaw nakasal na sa simbahan, mahirap ka naman divorce. Ang hirap nung pinag-iisipan ko ngayon ko lang narinig yung ganun sitwasyon Sa ngayon lang may lumapit sa akin na ganun ang problema. Gustong-gusto na daw nila magpakasal. Kasi siyempre, they age, they get older. Mahal ko si Joey De Leon kaya tingnan ko kung masuot ko yung aking Superman costume tapos magawan ko ng paraan. So in other words, ang kailangan kasi nun isang tao lang kasi ang pwede na magbigay ka ng may tawag dun parang absolute something na absolute na divorce na kayo. May tawag sa ganun It's a term sa Catholic. So anyway, tanong-tanong ako. Mahirap. Hanggang sa yun nga, nakapag-usap kami ng tiyuhin ko. Dalawang tiyuhin ko kasi ang nasa tatrabaho para sa Vatican. Isa ay siya po yung papal nuncio na ngayon ay papal nuncio siya ng Israel. Yan, si Bishop Alfredo Iliana. Siya ang papal nuncio ng Israel at ng Palestine.
Yung isa naman, si ano naman siya, si anong tawag sa ganon, siyang bishop ng Lingayen. Ano ba yan? Lingayen at Bataan ba yun? Parang ganun. Hindi Bataan eh. Galing na siya sa Bataan eh. Bagong gising lang kasi ako, kaya wala pa ako sarili ko. Anyway, so trinay kong kausapin yung dalawa, sitwasyon, ganyan. Hindi naman sila nag-promise, but they'll do their best. Kasi manggagaling lang yan sa Papa. Ang Papa lang, pag ikaw ay kasal, Papa lang ang magbibigay sa inyo ng absolute parang yung absolute na na kayo, hiwalay na kayo. So yun, ginawa ko ng paraan, trinay ko, at isang araw dumating sa atin yung letter at may seal ng Papa, kulay pula. So inabot ko kay Joey De Leon, parang Joey, hindi niya alam kung ano yung nakalagay sa loob. Noong binuksan niya yun, nagpapatulong din siya sa ibang kilala niya. Pero nung binuksan niya, niyakap niya ako. Umiyak nga siya nun eh. Sabi niya, matutuloy yung kasal namin ni Mare. Kaya, yun po, I'm happy for them that they're still together and they're always praying. They're always hearing Mass. Mahal ko yan, si Joey De Leon, tsaka si Mare Irene. Yun lang po, kwento lang. Isang kwento na kami dito sa Bulaga, nagtutulungan kami dito noon. Ikaw, Joey, pinagtatawanan mo ako nung iba na yung lyrics ng si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta, Joey, ikaw, okay lang yan. So sa inyong lahat, maraming salamat. Parang Joey, I miss you so much. Galing talep. I miss you so much. Don't dare, Joey, don't dare making me tira-tira, ha. Okay. Morning, bye.